Inaprubahan na ni Senate President Francis Cheese Escudero ang mga dagdag na pinapasagpina ng Senate Blue Ribbon Committee para sa pagpapatuloy ng investigasyon sa mga anomalyang flood control project sa bansa. Si Daniel Manalastas sa report. Hindi lang flood control projects, kundi lahat na ng infrastructure projects ang imbestigahan. Yan ang gustong mangyari ngayon ni Senador Juan Miguel Zubiri sa harap ng kontrobersiya sa umano'y anomalyang nangyayari sa flood control projects. At dapat daw lahat ng kontratista, opisyal ng gobyerno na mapapatunayang nasa likod ng anomalya sa mga proyekto ay kasuhan ng plunder, graft and corruption at syndicated estafa. Pinirmahan na ni Senate President Francis Escudero ang mga dagdag na pinapasabtina ng Senate Blue Ribbon Committee para sa pagpapatuloy ng investigasyon ng Senado. Kabilang narito ang 5 kontratista at 3 opisyal ng DPWH. Kasama rin dito ang asawa ni Sara Diskaya na si Pacifico Diskaya II. Sabi ni Escudero, tamaan ang mga personalidad na mapapatunayang lumabag sa sabwatan. Sabi naman ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Rodante Marcoleta, may mangilan-ngilan na raw na nagpaparamdam na tila gustong tumestigo. Merong mga feelers, kaya lang, ang aking sinasabi, gusto ko munang makita yung extent ang kanilang sasabihin bago, kung wala namang bago, paano naman yun. So, yun ang maganda, ma-determine natin. Ano ba sasabihin mo? Meron ka bang ituturo? Magtatapat ka ba? Pagkatapos, saka natin titimbangin. Dahil sa mga ghost projects, nawalan po ang ating ekonomiya ng 42.3 billion hanggang 118.5 billion piso mula 2023 hanggang 2025. Katumbos po nito ang 95,000 hanggang 266,000 na trabaho na sanay na pakinabangan ng ating mga kababayan. Yan naman ang malaking halagang nawala raw sa ating ekonomiya dahil sa mga ghost projects na sinabi ni Finance Secretary Ralph Recto nitong Martes sa harap ng mga senador. Sabi ni Senador Panfilo Lacson, kung ganito kalaki ang lugi sa ating ekonomiya at hindi mapapanagot ang mga responsable, maituturing daw itong malaking krimen sa taong bayan. Mungkahi rin ng senador, i-overhaul ang PICAB o Philippine Contractors Accreditation Board na anyay nababahiran umano ng korupsyon. Reaksyon din niya ng senador sa harap ng pagbibitiw ni PICAB Executive Director Herbert Matienzo. Si Senador Erwin Tulfo naman naniniwalang maaaring maging oportunidad ito na hikayatin ang mga nasibak o nagbitiw ng mga opisyal na magsalita at maging testigo sa lahat ng magiging investigasyon tungkol sa mga palyadong proyekto ng DPWH. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.